Eto pa, pag-usapan din natin. Kapartido rin mga kababayan ng mga Duterte, kapanalig, kagilagid. At isa sa mga nagsusulong mga kababayan ng pagkalas po ng Mindanao sa Pilipinas. Eto na, sunod-sunod na talaga ang karma nyo. Sabi niya, akala ko lusot na ako eh. Nananahimik na ako ngayon eh. Pantaleon Alvarez mga kababayan, kinarma na. Kinasuhan po ng disbarment case. Ano ang dahilan mga kababayan? Bakit po kinasuhan si Pantaleon Alvarez ng disbarment? Ako, sabi ko sa inyo, pag isang abogado na disbar, yan ay masakit sa kanila mga kababayan. Dahil parang asawa na nila yan, parang lisensya nila yan mga yan. Kapag sila po ay natanggalan ng lisensya, sigurado iyak. Pakinggan natin mga kababayan, mga ka-GP Natics, kung ano po ang nangyari. Sabi dito, exclusive veteran journalist files disbarment against former Speaker Pantaleon Alvarez. Exclusive. Veteran journalist files disbarment against former Speaker Pantaleon Alvarez. A disbarment complaint has been filed before the Supreme Court against Congressman and former House Speaker Pantaleon D. Alvarez, citing multiple violations of the... Teka lang, ako na lang magbabasa eh. Ay, ang pangit. A disbarment complaint has been filed before the Supreme Court against Congressman and former House Speaker Pantaleon Alvarez, citing multiple violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability or CPRA. Yan po sa mga abogado, wala pa dyan yung canon. Following his highly controversial public remarks directed at President Ferdinand Marcos Jr., Antonio Lagdameo, and Davao del Norte Vice Governor Dicarlo Oyo Uy. The complaint filed by veteran journalist Charlie B. Manalo accuses Alvarez of using defamatory, seditious, and undignified language in public statements made during the Holy Week of March 2024 at a widely attended prayer rally in Davao del Norte in April 2024. Ibig sabihin mga kababayan, dahil daw po ito sa defamatory, seditious, and undignified language doon sa mga opisyal ng gobyerno sa pangunguna po ni Ferdinand Marcos Jr., Anton Lagdameo, at itong si Davao del Norte Vice Governor Governor Dicarlo Uy. Sabi dito, Manalo argues that Alvarez remarks constituted professional misconduct unbecoming of a lawyer in a public official. Okay, unbecoming of a lawyer, ha? At the center of the complaints are Alvarez's Holy Wednesday remarks where he urged President Marcos to considering resigning for the greater good and compared the act of Jesus Christ's sacrifice. He also questioned the country's strategy regarding the West Philippine Sea dispute, doubting the reliability of U.S. military support in the event of conflict with China. Ang nakakatawa kasi dito, ang ginamit po nitong si Pantaleon Alvarez, mga kababayan, tinawag niya po sa harap ng 7,500 na katao po, mga kababayan, sa kanilang maisog rally. Tinawag niya po ang mga military na mag-withdraw na sa support kay President Bongbong Marcos. Tama? Sinabi niya po yan. He also hurled derogatory insults. Tinawag niya po ang presidente na bobo. Estupido. Sinabi niya pa, itong si SAP, Assistant to the President Anton Lagdameo, ito yung kasagsagan na maraming bumanat dito kay Anton Lagdameo. Mga kababayan, na ito daw ay tinanggal na dahil daw ito ay bangag, di ba? Labeling si Vice Governor Uy na sinabi rin niya na kawatan. Pero mga kababayan, itong si Pantaleon Alvarez, sa kanyang mga aligasyon, wala naman po siyang ipinapakitang ebidensya. Di ba? Basta DDS, ganyan eh.
Sabi, further fanning the flames, Alvarez delivered a fiery speech during the hakbang ng Maisog prayer rally on April 14, 2024. Yan yung sinabi ko kanina. The complaint asserts that these statements violate multiple provision of the CPRA, including Section 2 of the Canon I on undermining government authority, and Section 1 and 2 of Canon 2, which call proper dignified conduct and respect for public officials. Ikaw po ay isang abogado, mga kababayan. So, mayroon kayong code of conduct na tinatawag. Ayan nga yung canon. 'Di ba? Dapat ikaw ipakita mo at all times, mga kababayan, na ikaw ay hindi ang bunganga mo ay basura. 'Di ba? Na dapat ikaw ay may respeto sa kapwa mo kahit nasaan ka pa. Whether you are in a palengke, whether you are in a church, or kahit nasaan ka pa. Mga kababayan, bilang isang abogado, dapat ay panindigan mo at ipakita mo po at all times na ikaw ay kagalang-galang at ikaw ay karespe-respeto. Dapat ipinapakita mo rin yung respeto mo sa kapwa mo, lalong-lalo na sa presidente natin. At kung ikaw ay walang basihan, walang maipakita na dokumento to substantiate your evidence, mga kababayan, ay huwag ka nalang magsalita. Diba? Sige nga, patunayan mo na si Lagdameo ay tumitira ng cocaine. Sino ang sino ang, baka mamaya tanungin natin, sino po ang iyong ebidensya? Sino po ang makakapagpatunay? Andyan si Kati Binag. Utya, Kati Binag, yung kanyang USB nga hinahanap. Anong sagot niya? Bakit hinahanap niyo pa yung USB? Nandito naman ako. Ako ang tunay na saksi. Sa USB niya, sabi niya dati may mga video daw doon na tumitira itong si FL, tumitira itong si President, at meron pa daw doon video ata ng, kung di ako nagkakamali, na yung gwardiya or bodyguard daw ni FL ay tinitira si grabe. Ang titindi ng mga banat ni Kati Binag, pero wala naman maipakita. Pag DDS, nakapanty na si Alvarez. Hindi ko nga alam kung bakit, di ba pantalyon yan, tapos panty lang ang tawag sa kanya. At dito ako nagtataka, pareho sila ni natatandaan nyo ba yung isang namatay, mga ka-GP Natics, na si yung namatay lang yung nakaraan na DDS din, si Sandra Cam. Nagtataka ako, si Sandra Cam umamin na siya ay ginamit lamang ng mga Duterte para siraan ang pangalan ni Laila de Lima. Pero sa kabila nun, kinampihan pa rin niya ang mga Duterte. Nagtataka ako, anong utak kaya ang meron ng mga DDS? Inamin mo na ikaw ay ginamit ng mga DDS, binayaran ka para sabihin kasabwat si Laila de Lima. Si Laila de Lima ay protector ng shabu. At sabi mo, hindi ka makatulog kaya umamin ka. Pero pag amin mo, sa Duterte ka pa rin dumiretso. Doon ka pa rin kumampi sa na nag-utos sa'yo ng mali. Ganon din itong si Pantaleon Alvarez, Estepanti Alvarez. Diba? Mga kababayan, kumbaga, ang mukha nito, kinumus-kumus na ni Sara. Ginanong-ganon na, nilamutak na nang siya po ay pinatanggal bilang Speaker of the House. Pero, todo pa rin po ang himod sa puwet ng mga Duterte. Diba? Ano ba sabi dito? The complaint also references the Supreme Court's previous ruling in disciplinary action against other lawyers, asserting that Alvarez's use of inflammatory language like bangag, bobo, undermines public trust and erodes the dignity of the legal profession. Alvarez, a vocal ally of former Rodrigo Roa Duterte or former President Rodrigo Roa Duterte and Vice President Sara Duterte, has yet
to release a formal response to the complaint. However, political observers suggest that case could have far-reaching implications given Alvarez's influence and the deepening rift among prominent political factions ahead of the 2025 midterm election. Naku. Alam nyo, mga kababayan, ngayon lang ako nakakita talaga ng administrasyon na napakabait. Dinadaan lahat, di ba, na death aborke. Dinadaan lahat sa due process. Unlike during the time of Digong Duterte, wala kang due process. 6 feet below the ground ka, or magtatago ka, or hospital ka. Nandun lang yun, mga kababayan. Or babayaran ka. Diba? Para hindi ka na magsalita. Pero ngayon, binibigyan ka ng pagkakataon to defend yourself. Sabi ko nga kahapon, dito lang naman sa Pilipinas sobrang gamit na gamit, inaabuso ang freedom of speech, inaabuso ang freedom of expression. Kita mo si Harry Roque, diba? Kung ano-anong pinagsasabi sa presidente, ngayon nakalaya pa rin, nagtatago pa rin. Hanggang ngayon, marami pa rin sinasabi. Pati yung Netherlands, mga kababayan, sabi nung isa nagtanong sa akin, "Hoy, ka-GP, ako ay maka-PBBM ha, lagi ako nanonood sa'yo." Sabi niya, "Pero baka naman mali ka, pwedeng mag-research ka muna bago ka dumakdak," sabi niya sa akin. Bakit po ako mag-research muna? Baka naman tama na mayroong Duterte's Park at Duterte's Forest. Sabi ko, teka po, sabi kong ganun, anong pagkakasabi ni Harry Roque sa Duterte's Forest at Duterte's Park? Sabi ko, di ba Duterte's Park Tagalog na Tagalog or bigkas ng Pilipino? Tapos, yung Duterte's Forest, Pilipino rin. Yung pronunciation. Sabi kong ganon, kung yan ay talagang ibinigay sa napangalan ng Duterte, hindi po Duterte ang banggit dyan. Diba? At baka spelling ay iba din. Baka Duterte. Pero wala po nun, mga kababayan. Bakit naman ipapangalan sa mga Duterte yung parke doon? Bakit naman ipapangalan yung forest doon sa Duterte? Hindi yung kagaya ng China na yung nanay ni Digong, mga kababayan, di ba? Pinarangalan sa China. Hindi naman pinarangalan si Digong diyan sa Netherlands Bakit magkakapangalan ang Duterte doon? Loro Farm account, shoutout. Mami Piar, Kabsat. Jopring Biyarnes, si yaman ng abogado. Milyones ba naman, guys? Di ba? Pero ito lang ang gusto ko. Kasi, konti-konti, dahan-dahan, nagagawa ng paraan at napagbabayad na yung mga tao na maging accountable sa kanilang mga sinasabi. Bilang pangkaraniwang tao, tayo, kagaya po natin, di ba? Dapat maging responsable tayo sa mga bagay na inilalabas ng ating mga bibig. So, therefore, mas dapat na maging aware at maging responsable din ang mga abogado, ang mga politiko sa kanilang mga sinasabi. At kapag mali, dapat lang naparusahan. Kung yan ay nakalagay sa kanilang